Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong aalamin at i-react na video ngayong araw na to. Ito'y galing kay PH Malaya. Sabi nga dito is Philippine Navy Gates. Gates. Again, Philippine Navy gets new drones for advanced warfare. Wow. Diba meron na nagbigay ang US ng USV ba yun? Diba? Unmanned vehicle na pandagat. If I'm not mistaken, USB, UAV, I don't know. Diba? Di ko lang alam kung ilan yun eh. Kasi parang isa lang yung pinakita na donation ng Amerika sa atin. So, ibig sabihin ba nito, meron tayong drones ulit? Pandagat ba yan o panghimpapawi? Hindi natin alam. Kasi kung advanced warfare, eh, pwede rin kasing boat eh, pang air or pang sa dagat, di ba? Yun muna yung una mong i-deploy para ma-surveillance yung yung lugar, di ba? Bago ka sumabak, di ba? Yan ang mga nauuso talaga ngayon, mga mga drones na para i-surveillance yung lugar, di ba? At makapaghanda, malaman mo kung ano na nangyayari sa lugar na yun. So, ganyan na talagang labanan ngayon. Kaya kailangan sumunod din tayo eh. Sumunod din yung ating military sa makabagong ngayon. Mga kagamitan pang surveillance at mga bagong kagamitan pang militar. Kahit anong sangay ng ating military, di ba? Pang Air Force, pang Navy, pang Marines, o pang land, o pang natin, di ba? Pang Army. So, dapat lahat niyan meron tayo. Kahit konti, at least meron, di ba? Yun ang mga importante niyan at makaka-react tayo ng agad-agad. Diba? Kasi kung wala tayo nga sa mga nangyayari ngayon, sa mga bagong ngayon, paano tayo makaka-react? Diba? So, hindi talaga. Kaya kailangan meron din tayo kahit papaano. Diba? So yun, panoorin natin itong mga idolo. Hello everyone, welcome back to our channel where we dive deep into the latest military developments in the Philippines. Today, we're going to talk about two significant acquisitions by the Philippine Navy that are set to enhance its capabilities. So, let's get into it. On January 17, 2025, the Philippine Navy issued a notice of award for the procurement of aerial target drone systems specifically for the BRP. Aerial target. Goodness. Napunta dyan. Again nga. On January 17, 2025, the Philippine Navy issued a notice of award. Ilan to? Procurement of aerial target drones. So, pang aerial nga siya. Spares and other related expenses for the FF-151. Ano yung FF-151 natin? It's accepted and hereby awarded in your favor. The equivalent contract price is 60 million. 491,000. Ilan to? Isa lang? Award for the procurement of aerial target drone systems specifically for the BRP Antonio Luna, one of the Jose Rizal class frigates. The contract, with an approved budget for contract of 64.8 million pesos. Wait lang. Nangyari. Wait lang po. Yun, nagbabalik tayo. Was awarded to a joint venture between Israeli companies, one of the Jose Rizal class frigates. The contract, with an approved budget for contract of 64.8 million pesos, was awarded to a joint venture between Israeli companies, Brovand Ashai International Consulting and Marone Dolphin Limited for 60.91 million pesos. These drones will serve as targets for live fire exercises with the MBDA Mistral 3 surface-to-air missiles, testing and enhancing the frigate's defense capabilities. While Marone Dolphin is known for personal protective equipment and has recently ventured into autonomous defense systems, there's scant public information about their experience with aerial drones.
This acquisition marks a potentially new chapter for them in drone technology. Another exciting advancement comes with the supply of So, isa lang yun. Siyempre, sasahan lang natin eh. Antonio Luna lang ba? If I'm not mistaken. Ulit. companies, Brove and Ashoka. The notice of award for the procurement of aerial target drone systems specifically for the BRP Antonio Luna, one of the Hoso Rizal class frigates. So, Antonio Luna nga lang. So, isa lang yan. 60 million, no? Sa piraso. Grabe. Drone technology. Another exciting advancement comes with the supply of materials for VTOL precision strike munitions, awarded to Thunder Yan. Dapat talaga magkaroon tayo niyan, di ba? Kasi napapanood talaga ngayon yung ano eh, yung may drones na may mga pasabog. May bomba. Para i-drop mo na lang yun. Tapos boom. Di ba? So yun ang nauuso talaga ngayon eh. Di ba? So syempre, dapat meron din tayong pang-depensa din dyan. Kung bibili tayo niyan, dapat may pang-depensa rin tayo niyan. Kasi yun din naman ibabato tayo. Bubulibig na. Yun din ibabato sa atin eh. Di ba? Kailangan may pang-depensa rin tayo niyan. Isa yan dapat sa mga priority din natin na bilhin. Yung mga pang-depensa sa mga ganyan drones. Di ba? Defense, a Makati-based company with Pakistani-Filipino ownership. Makati. With an approved budget for contract of 100 million pesos, Thunder Defense clinched the deal at 88 million and 80.00 pesos. Ilan yan? Although the exact product remains undisclosed, there are hints that it could involve VTOL suicide drones, similar to those developed by Pakistan Ordnance Factories, capable Ilang units yun? Dapat sinabi kung ilang units. 88 million eh. of carrying mortar rounds with a significant range and loitering time. This move seems to leverage the Defense Cooperation Memorandum signed between the Philippines and Pakistan in May 2022, aiming to introduce cost-effective and proven technology from Pakistan into the Filipino arsenal, particularly for the Philippine Marine Corps. These acquisitions not only show the Philippine Navy's commitment to modernizing its fleet, Diba? Grabe, diba? Kung ganyan itira sa atin, ganyan karami. Kung mas marami pa dyan, ako pa. Diyan pa lang, ubos na yung ating mga military assets. Diba? Kasi talaga nakakapapinsala din yun talaga, yung mga drones na yan eh. Kaya kailangan talaga meron tayong pang-depensa sa mga yan. Diba? Kasi hindi mo hindi mo makikita agad-agad yan. No? Hindi ko lang alam kung sa radar kita yan o hindi. Diba? Doon pa lang dyan pa lang sa mga yan, sa maliliit na yan, ubos na yung ating asset. Diba? Mahal-mahal ang binili natin, tapos sa ganyan lang, masisira na yung mga binili natin. Diba? So, kailangan talaga, meron din talaga tayong pagdepensa sa mga ganyan. Dahil sa mga malilit na yan, wasak na agad. Wala na tayong panglaban pa. Diba? Kaya kailangan talaga may pandepensa talaga tayo dyan. Priority nyo po yan, promise. but also signal a strategic pivot towards enhancing both defensive and offensive capabilities through innovative drone technology. It's clear that the Navy is preparing for a future where unmanned systems play a critical role in naval warfare. We'll keep you updated as these projects progress, especially regarding the performance and integration of these new systems into the Philippine military's operations. If you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe for more updates on military and defense news. Let us know in the comments what you think about these new developments and mga suicide drones, di ba? Kailangan meron tayo yan at meron din tayong pang-depensa. Tama yan. Diba? Tagal ko na sinasabi yan. Sana magkaroon tayo yan. Sana mag-procure tayo yan. At ito na nga. Nag-procure na nga tayo ng mga ganito na parang mga suicide drones na to. Yung mga parang kamikasi din ng mga ganyan. Diba? So sana dagdagan pa. Diba? Kasi ganyan na talaga ang uso ng ngayon, warfare ngayon eh. Yung mga talagang hindi na harap-harapan. Controlled na sa malayuan. Diba? Hindi ka na yung harap-harapan makikipagbarilan na mga ganyan. Diba?
Malayo pa lang, ilang kilometro pa lang. Yayariin ka na nila. Doon pa lang. Bago sila mo makaharap. Di ba? Yan ang mga talagang napapanong ngayon. At sana, yun nga, sana sumunod tayo. Yun nga. Kahit pa paano sumusunod naman na tayo. Magkakaroon na tayo ng mga ganyang capability. Meron ng kontrata di ba? So, ito na, totoo yun. Malamang, sa malamang, di ba? Kasi meron ng na award diba? May isang drone sa ating isang Rizal class. And then meron pa na mga mga ganitong maliliit na drones, mga suicide drones. Diba? Na award. So hindi lang natin alam kung ilan yun. Hindi nabanggit. So siguro kung meron pa tayong balita regarding dito, i-update namin kayo mga idolo. So yun. So yung full video na po ito ilalagay ko sa description down below, pati po ang YouTube na channel ni PH Malaya mga idolo, ilalagay ko rin po sa description down below. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre rin po, huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Niyo Ba. At in the future po sa aking TikTok account mga idolo. So dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.